Mga kabayan, ating pag-usapan ang nakakagalit at nakababahalang isyu na kasalukuyang nangyayari sa ating karagatan. Alam ninyo naman siguro na opisyal nang inakusahan ng Pilipinas ang ilang Chinese fishermen dahil sa pagbubuhos o paglalagay ng cyanide sa mga katubigan ng Spratly Islands. Ano ba ang cyanide at bakit ito delikado? Ang cyanide ay isang kemikal na kilala sa pagiging highly toxic o lubhang na kalalasan. Kapag ito ay binuhos sa dagat, nagdudulot ito ng matinding pinsala na hindi na maibabalik, o irreversible damage hindi lang sa mga tao kundi lalo na sa ating marine ecosystem. Kapag ginamit ito sa paligid ng Spratly Islands, asahan natin na mamamatay ang mga corals at malalason ang mga isda. Ang epekto nito ay napakalala. Kahit hindi agad mamatay ang ibang isda, mapipilitan silang lumayo o lumipat ng tirahan dahil wala na silang masisilungan o matitirhan na mga corals. Kaya kung hahayaan natin na patuloy na nilalason ng mga dayuhan ang ating dagat, darating ang panahon na mauubos ang yamang dagat dito. Kung saan wala nang makukuha ng mga isda at iba pang mga lamang dagat. At alam nyo ba kung ano masamang plano sa likod nito? Posibleng mawawala ang mga isda sa paligid ng Spratly Islands. Kaya ang mga tao na nakatira sa mga isla na umaasa lamang sa lamang dagat ay magugutom, at posibleng mapipilitan silang umalis para hindi magutom ang kanilang mga pamilya. At paano naman ang ating mga matatapang na sundalo na nakadestino sa BRP Sierra Madre? Sila ay aasa na lamang sa mga supply at pagkaing ipinapadala mula sa lupa. Ngunit alam naman natin na laging hinaharang ng mga barko ng China ang ating mga supply boat. Kung wala silang makuhang isda at laging nahaharang ang pagkain, syempre ay magugutom din sila. At kapag nangyari iyon, mas mapapadali sa China ang pag-agaw sa mga islang ito. Lahat na lang ng masamang paraan at ideya ay ginagawa na nila, lahat ng uri ng panlilinlang, para lang maangkin ang mga teritoryo na pag-aari at sakop ng Pilipinas. Pero buti na lang, nalaman agad ng ating gobyerno at mga awtoridad ang kanilang ginagawa. Kahit paulit-ulit na itinatanggi ng China na sila ay nambobomba o naglalagay ng kemikal, ang ebidensya ang siyang magpapatunay ng katotohanan. Dahil ayon sa resulta ng laboratory examination na isinagawa ng National Bureau of Investigation's Forensic and Scientific Research Service, kumpirmadong may laman na cyanide ang mga bote na nakuha mula sa mga Chinese fishermen. Ito ay matibay na patunay. Dagdag pa rito, ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nasa 10 bote na ng cyanide ang nakumpiska ng mga tropang Pilipino. Ang mga ito ay nakuha mula sa maliliit na bangka o sampan boats na galing sa malalaking fishing vessels ng China. Ang mga insidenteng ito ay naitala noong mga buwan ng February, July, at October ng taong 2025. Sinabi pa niya na personal na nakita ng ating mga sundalo kung paano nagkalat ng lason ang ibang crew ng Chinese sampan malapit sa shoal noong nakaraang buwan. At nang suriin ang tubig sa lugar na iyon, positive talaga ito sa cyanide. Ibig sabihin, hindi sila tumitigil. Patuloy pa rin ang kanilang masamang gawain para lamang patayin ang mga corals at linlangan ang mundo. Wala na silang pakialam kahit masira ang kalikasan, kahit mamatay ang lamang dagat, basta ang mahalaga sa kanila ay maagaw ang teritoryo na hindi naman sa kanila. Nakakadismaya isipin na ganito ang kanilang prinsipyo. Dahil dito, normal lang at karapatan ng Pilipinas na gumawa ng mga hakbang para patigilan sila at protektahan ang ating soberanya. Ang problema lang, kapag kumilos tayo, pwedeng uminit ang sitwasyon. Pwedeng mauwi ito sa banggaan, pananakit, o may masaktan o kaya maging sanhi ng pagkamatay sa magkabilang panig. At ito ang pinakakinatatakutan natin, na baka ito ang maging tsa o simulan ng isang malaking digmaan sa West Philippine Sea. Sana huwag naman. Pero kung sa aking opinyon, kahit nahihigpitan pa ng Pilipinas ang seguridad sa buong paligid ng Spratly, kahit nahuhulihin natin ang mga mangingisdang Chinese na gumagamit ng cyanide, sigurado ako na hindi naman sila papalag. Dahil alam naman nila na mali sila. Minsan kasi, nagpapanggap lang silang malakas at matapang dahil marami silang barko at armas. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng gamit nila ay epektibo sa tunay na laban. At dahil mayroon tayong mga defense agreement sa iba't ibang bansa, lalo na sa US, kaya alam naman nila siguro na napapaligiran na sila ng mga base militar at puwersa ng Estados Unidos, kaya hindi sila basta-basta makakagawa ng ikapapahamak nila.
Kung pipilitin nila o gagawa ng agresibong hakbang, baka maging katulad sila sa nangyari sa Iran. Lalo na ngayon na mayroong military exercise na gaganapin sa South China Sea, na malapit sa Taiwan. Maraming puwersa ang kanilang haharapin. Naninindak lang ang mga iyan, ang ibang bansa na binubuli nila dati na pumalag, tahimik na ngayon, hindi na pinapakialaman ng China. Tandaan natin mga kabayan, ang katotohanan at hustisya ay laging mananaig. Hindi man ngayon, pero darating ang araw, mabibigyan din ng solusyon ang problemang ito. Yan lang muna ang aking ibinahagi para sa inyong kaalaman. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig.